Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ngayon po ay araw po ng Biyernes, 14 sa buwan ng Nobyembre, taong 2025. At ngayong araw na to, naku grabe mga kababayan. Mabigat. Mabigat po ang mga revelations ni Zaldico. Si Zaldico mga kababayan ay inimbitahan po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero hindi po siya nagpakita eh. Kahit via Zoom. So wala po nangyaring Zaldico via Zoom. At ang balita ko dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, wala rin umaten kahit ni isang congressman. Kasi ang dahilan daw nila, ayaw nilang magkagulo pa kasi under investigation na ng ICI etong flood control anomaly. So, eto si Zaldico ay hindi po nagpakita via Zoom. Pero siya po ay nagpakita sa kanyang Facebook page. At mabigat po ang revelasyon ni Zaldico. At doon sa revelasyon ni Zaldico ay diretso niyang itinuro sina Marcos at Romualdez bilang bahagi ng Grand Insertion Scheme. At ang sinabing in-insert daw ay 100 billion. At yun daw ay utos ng presidente. Grabe po yung yan po yung yung ibinulgar revelasyon ni Zaldico. So ito panoorin natin mga kababayan, panoorin natin mismo dito sa kanyang Facebook page yung isiniwalat ni Zaldico. Sabi dito, narito po ang aking paliwanag sa mga issue na ibinabato sa akin. Paumanhin sa aking matagal na pananahimik, isisiwalat ko na po ang katotohanan na aking nalalaman. Alright, so grabe ang daming reactions. 53,000 reactions. Silipin muna natin Sa 53,000 reactions, 37,000 po ang thumbs up. Alright? 7,600 yung laughing emoji, yung natatawa po dito kay Zaldico. At 6,600 po yung nagulat. Parang wow. Wow po kasi yan ang emoji na yan, wow. So, nagulat sila. 2,500 yung nagalit, 1,900 ang nagpuso. Ang nag-heart, 1,100 po yung naiyak at 423 itong care emoji. So, yan mga kababayan. Itong pagsiwalat ni Zaldico ay na-share po ng 88,000 times. Grabe. 88,000 shares ang nangyari. Pero wala pong comment. Nilimit po ni Zaldico yung comment. Pero dapat hinayaan niya lang mag-comment yung taong bayan eh. 'Di ba? Bakit patay yung comment? Bakit hindi inopen yung comment section? 'Di ba para makita natin yung pulso ng taong bayan kung naniniwala ba dito kay Zaldico o hindi. Pero wala Wala po yung comment. Nilimit po ni Zaldico. Well, anyway, pakinggan natin itong isiniwalat ni dating Congressman Zaldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Saka guys yung video edited edited po yung video. Hindi po siya kinunan ng live. So edited po yung video. Para lang alam ninyo kasi hindi po ito live edited kasi kita niyo nga may mga cut portions. So part 1 pa lang po ito. So may susunod pa todits. Pakinggan natin muli si Zaldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Okay, aliwanagan ko lang baka ma-misinterpret. Edited po ibig sabihin inedit. O
mas maganda siguro sabihin recorded. Ayan. Kasi baka sabihin ng mga, alam nyo na yung mga didilis dyan, sabihin inaakusahan ko na edited yung video. Hindi, inedit po. Siyempre, inedit yung video kasi recorded yung video. So, inedit. Yung mga highlights, inilagay sa umpisa. So, edited. Inedit. Kasi baka yung iba sabihin, inedit nung iba. Hindi, inedit nung editor niya. Alright? At ito ay recorded video, hindi po live. Para maliwanag lang. Baka naman kasi kung ano na naman sabihin ng mga didilis dyan alam mo mga utak niyan wala sa ayos Patuloy natin. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo,
Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Okay. So yan mga kababayan yung part 1. Part 1 pa lang binitin pa tayo ni Saldico. So part 1 ang kanyang isiniwalat. At eto lang mga kababayan yung para sa akin napansin ko lang. Kasi ang dami ko nababasa na ang kanilang caption, Saldico nilaglag si PBBM at si Martin Romualdez. Okay, ayun yung mga nababasa ko di ba? Na tinuro daw si PBBM, tinuro si Saldico. Okay. Alam nyo, doon sa sinabi ni Saldico, wala akong narinig na direktang inutusan siya mismo ni Presidente Bongbong Marcos na mag-insert ng 100 billion. Meron siyang sinasabi si Secretary Mina, meron siyang sinasabi si Bersamin, pero si Presidente Marcos ay walang direktang sinabi sa kanya o nakausap siya mismo ng presidente. Si Martin Romualdez, natawagan niya sa telepono, nakausap niya. At sinabi na huwag ka na munang bumalik ng Pilipinas. Si Martin Romualdez nakausap niya, pero si Presidente Bongbong Marcos hindi niya direktang nakausap. Di ba? Ilang minuto yan? 5 minutes 57 seconds. Pero wala akong narinig na sinabi ni Presidente mismo sa kanya yung sinasabi niyang insertion. So, ganito. Kung talagang ilalaglag nila, kasi sabi nga nilaglag na kung ilalaglag nila si Presidente Marcos, dapat meron mismong direct na nautos. Ngayon, sinasabi raw ni Secretary Mina, Secretary Bersamin. So dapat magsalita si Bersamin o kaya si Secretary Mina na na totoo nga yung sinasabi ni Saldico na inutusan sila ni Presidente Bongbong Marcos. Sinabi niya lang si Martin Romualdez ang nakausap niya. At sabi, huwag kang babalik. Diba? At sabi raw ni Martin Romualdez sa kanya, what the President wants, he gets. Pero wala siyang direktang conversation with the President. Diba? Kung sinasabi nila na sangkot ang Presidente, dapat magsalita si Martin Romualdez, magsalita si Secretary Mina, ano ang apelyido nun? Pangandangan ba? At si Secretary Bersamin. Kasi sa sinasabi ni Saldico, wala akong narinig sa kanya na direkta siyang kinausap ni Presidente Bongbong Marcos tungkol sa insertion. Hindi ko lang alam kung sa part 2 ay sasabihin niya na direkta niyang nakausap si Pangulong Bongbong Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos mismo nag-utos sa kanya harapan na gano'n ang gawin niya. Ayun yung para sa akin. So dapat patunayan ni Martin Romualdez at ni Secretary Mina at Secretary Bersamin na talagang totoo yung sinasabi ni Saldico na yun ay inutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya nga sana may comment section para at least mabasa ni Saldico yung mga comments at makapag-react siya o masagot niya. O kung may part 2 na siyang nagawa, kasi recorded video to kung may part 2 na siyang nagawa, disagutin niya yung mga comments dun sa part 3. O gawin niya part 4, part 5, part 6 hanggang hindi niya nasasagot lahat ng comments. Kaso walang comments. So ang pinakikinggan lang natin yung sinasabi ni Saldico. Paano yung mga tanong natin? Halimbawa yung tanong ko, tanong ng taong bayan. Dapat sagutin din niya. Kaso walang comment section So ito na lang. Dito mga kababayan, may mga comments dito sa post ng isang abogado kasi nga ang bigat nga daw ng revelasyon ni Saldico
diretso niyang itinuro sina Marcos at Romualdez bilang bahagi ng Grand Insertion Scheme. O itinuro niya, binabanggit niya yung pangalan. Pero doon sa kanyang part 1 na ano ba tawag dito? Speech ba to? Yung kanyang pasabog ay wala akong narinig na direkta niyang kinausap o nakausap niya si Presidente Marcos at inutusan siya na gano'n ang gawin niya. Ang sabi niya, sinabi lang yun ni Neto. Sinabi ni Martin Romualdez yun lang. Pero hindi siya mismo kinausap ni Presidente Bongbong Marcos. Diba? Ayun lang naman ang katanungan ko dyan. So ito, basahin lang natin yung ilang comments ang ating mga kababayan. Lalaglag niya ang administrasyon ngayon pero noong nakarang administrasyon, hindi. O mukhang may nangangamoy Mukhang planado na to. Bakit alam ni Amy na may babaliktad? Nakakausap ba nila si Saldico? Kaya ba panay ang ingay ng DDS camp at vloggers na the end is near? Coincidence lang ba sa rally ng INC to? Kasi mag-rally na po sila 16, 17, 18 ata. O simula kailan yun? Anong araw yon? 14 ngayon. 15, Linggo, Lunes, Martes. So, coincidence lang ba sa rally ng INC ito? Grabe ang galawan ng politika sa Pilipinas, pinaglalaroan ng mga kawawang Pinoy. He must present a valid evidence to support his claims. Ay nga yung sabi ko, yung para patunayan yung sinasabi niya kasi wala namang direktang kinausap siya ni Presidente. Ang sinasabi niya, sabi ni Martin Romualdez, utos ng Presidente, sabi ni Secretary Mina, utos ng Presidente, sabi ni Secretary Bersamin, utos ng Presidente. Pero wala naman siyang direkta nakausap niya ang Presidente at inutusan siya. So, dapat, he must present a valid evidence to support his claims. Di ba? Ito pa, easy to justify verbal. Umuwi at ilapag ang evidence. Kahit sa korte, hindi papanigan ng verbal lang. Parang confi lang yan ni Sara. Yan, verbal lang din. Hindi tama di ba? Bakit hindi ka pumunta sa Pilipinas, Saldico, at ipresenta mo yung ebidensya? Bakit sa Facebook? Tapos recorded video pa. Di ba? So, yung iba po nagdududa rito. Bakit hindi ka na lang nagpakita dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Pumunta ka sa Pilipinas at ilabas mo yung mga ebidensya mo. Bakit ganon? At isa pa, alam na mga DDS yung gagawin mo. At tama itong comment na ito Yung DDS camp at mga vloggers nakalagay, the end is near. So alam nila na itong si Saldico ay lalabas. At ganito ang kanyang magiging statement. Kasi wala pa pong nag-implicate kay Presidente Bongbong Marcos Diba? Hanggang kay Martin Romualdez lang, si Gutesa. O ngayon, eto, si Saldico. Nagsalita, binabanggit na niya ang Pangulo. Pangulo, binabanggit niya ang Pangulo. At sabi raw ni Romualdez, sabi niya, dapat, patunayan mo na totoong sinabi ng Presidente yan. Di ba? Dapat kausap ka mismo ng Presidente. Hindi yung sabi ni ganyan, kasi may brown leather bag, kaya sigurado ako na si Presidente nagutos. Pwede ba yung ganon? Di ba? Yung mga ganyang klaseng statements, kinakailangan may magpapatunay pa. So yung mga naniniwala agad kay Saldico sa sinasabi nito, medyo mag-isip-isip kayo. Kasi hindi naman porke sinabi niya, totoo. Pwede kasi. Ito naisip ko lang mga kababayan. Kasi dito sa Marcos admin, tagilid na siya. Kasi siya talaga ang itinuturo na kumbaga nasa sentro ng flood control anomalies, si Saldico. Tingnan niyo naman yung yaman nito Diba? Yung mga anak niya, tingnan niyo naman kung mag-flex-flex ng mga kayamanan, ng mga bags, ng mga accessories, kung ano-ano. Talagang ganun-ganun lang. So talagang yayamanin itong Saldico. So, tagilid siya sa admin. Kasi nga,
gusto talagang panagutin ni Presidente Bongbong Marcos lahat ng magnanakaw. Lahat po ng nagnakaw sa Kabanang Bayan. Gustong pagpanagutin ng Presidente Marcos eh. Ngayon, siguro naisip-isip niya. Kahit nandito ako, ang sama ng tingin sa akin, at talagang ako tinuturo nila, gawin ko kaya umaligtad kaya ako. I-eksakto ko kaya ito. Kasi mag-rally, 3 days rally. At yung rally na yon, maraming nagsasabi, maraming naririnig tayong balita para pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na po transparency, panawagan para sa transparency. Ang talagang purpose po ay pabagsakin ang gobyernong Marcos at maagaw ang kapangyarihan. Ngayon po yung naririnig natin. So siguro, sabi niya, dito lang ako sa kabila. Kasi pag etong kabila, naiupo nila yung gusto nila maging presidente, absuelto ako. Pwedeng ganun. Sige, saldi ko. Bumaligtad ka. Pag naiupo ang bagong presidente namin. O yung kabilang kampo, yung presidente nila. Di absuelto ka. Kaya nga alam ng mga DDS yung mangyayari. Deal. Deal or no deal. Madidiin ka? Madidiin ka? Ikaw ay tinuturo? O mapapawalang sala ka? Magsalita ka sa ganitong araw. Magsalita ka. Ituro mo si PBBM. Para mas lalong magalit ang taong bayan. Saktong-sakto yan sa rally natin. Mas marami magagalit na tao. Kaya kung hindi po kayo nag-iisip, maigi, mapapaniwala agad kayo ni Saldico. Mga kababayan, isip-isip po naman. Isip-isip tayo. Hindi ko po sinasabi na hindi totoo sinasabi ni Saldico. Pero dapat, balansehin po muna natin. Balansehin natin maigi. Iba kasi nagagalit agad, galit na galit. Itinuro si BBM mga may kasalanan. Siya ay tinuro ni Saldico. Si Saldico nga yung yung kumbaga yung siya yung nandun sa sa sentro So para maiwas niya sarili niya, dito na lang ako sa kabila. Pag nasa kabila ako, pwedeng ma-absuelto ako kasi kung dito, sa mga dati kong kakampi, tagilid ako kasi ako tinuturo nila. Kasi yun nga ang lumalabas mga kababayan sa mga witnesses Siya ang itinuturo Ay lang po mga kababayan ang para sa akin. Hindi po natin sinasabing hindi totoo sinasabi ni Saldico pero wala kasi kung narinig galing sa kanya na siya mismo yung kinausap ng presidente at pinagawa niya yung sinasabi niyang insertion. Walang ganun. Tingnan natin sa part 2. Baka meron. Kasi kung wala, sabi lang pala yun ni Romualdez, sabi lang pala ng mga sekretary siya ng utos ng presidente pero hindi niya nakausap mismo presidente. Wala rin. Diba? Wala rin yun. Wentong barbero lang yun. Diba? So, ilan po muna mga kababayan, abangan natin yung part 2. O Saldico, pabitin ka naman. Binibitin mo naman kami. Pero payo ko lang pinakamaganda, pumunta ka sa Pilipinas, ilatag mo lahat ebidensya mo. Total, sinasabi mo may ebidensya ka, ilatag mo. Naglabas ka na nga Ito mga kababayan, naglabas na nga siya. Ito, nilabas niya na yung mga listahan ng mga proyekto. Ayan ito raw yung mga proyekto na iniutos ni PBBM na insert sa 2025 budget na may kakbuang halaga na 100 billion pesos. Iniutos daw ni PBBM, sabi ni Romualdez, sabi ni Secretary Mina at ni Secretary Bersamin. Yan. Sinabi lang. Pero ito na naman tayo, paulit-ulit ako Walang direktang inuutos si Presidente na hindi niya nakausap mismo direkta. Sinabi lang ng ibang tao. Ayan po yung sabi tuloy dito, very good ka dyan pero hindi ka pa rin ligtas. Very good ka dyan pero hindi ka pa rin ligtas. Tingnan niya mga kababayan, may mga comment dito. Tinanggal niya na nilimit niya na yung comment Pero may nakalusot.
very good ka dyan pero hindi ka pa rin ligtas. Kaya siguro yan, tinanggal niya na yung comment section. Di ba? Bakit tatanggalin mo yung comment section? Mas maganda nga yan para marinig mo yung taong bayan kung naniniwala sa'yo o hindi. At kung ano yung mga puna para mas maipaliwanag mo yung side mo. Kaso wala Nilimit mo yung comment section Diba? So ilan po muna mga kababayan, abangan natin yung part 2 ng pagsisiwalat ni Saldico. Kailan kaya yan? Kailan kaya yan? So abang-abang lang po tayo dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless po.